Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lang channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,976 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all at malapit na po tayo sa 10,000 subscribers milestone natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. From the bottom of my heart, I love you all. 24 na lang po yan ha. Sana po makuha natin ngayong araw na yan or hindi naman, at least tomorrow po. No? Sige, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Ang pag-usapan po natin ngayon ay ikinagugulat ng lahat. Tulfo nangunguna sa Senado at party list polls para sa 2025 election. Okay. Ayan po ha. Kasi nga po, 'di ba, nagkaroon ng survey ang SWS, no, recently lang, at isa po tayong mga vlogger na unang naglabas ng ganyang report na yung SWS result, no? Yan, panoorin niyo po yung mga previous videos natin para malaman niyo. Ngayon, ang nangunguna po diyan ay si Erwin Tulfo at Bong Revilla. Ako, Diyos ko Lord. Yan, Erwin Tulfo at Bong Revilla po, no? Si Erwin Tulfo ay ano po yan, no? ACT-CIS, party list representative. Hindi ko alam anong bang nagawa. May nagawa po bang ACT-CIS? Magsabi po kayo dyan sa comment section. At si Bong Revilla po ay taga Cavite, naging governor, naging vice governor yan ng Cavite. Matagal na rin pong naging senador yan. Pero in the past, may mga kinasasangkutang mga issues yan at nakulong pa po yan, no, ng ilang taon at dahil nga po sa kanyang pagdepensa ay nanalo naman po siya. Pero dito sa Pilipinas, kung wala kang pera ay nako, kulong ka sa lipunan. Okay, ito po ang party list naman po na nangunguna ay ang 4Ps at ang ACT-CIS. Hindi ko alam ano po nagawa ng 4Ps. Mag-comment po kayo dyan kung meron po kayong komento. 4Ps, nako talaga. Ayun po ngayon, si TV personality, no, Erwin Tulfo, who was naging parte ng kabinete ng Pangulong Bongbong Marcos, ay talagang nanguna sa 2024 preference survey ahead of the 2025 midterm elections. Ito po ay mahalaga, no, kasi ito po ang huling survey at ito po ay talagang guidance sa mga politiko at ng mga mamayan pagsapit po ng 2025. Di po ba, pag umiikot po kayo sa ating bansa ngayon, nakikita niyo na po mga posters, billboards ng ating mga politikong pulpol, no? Mga politiko natin, no? Hindi po natin alam kung totoo o hindi, pero nasa sa atin po yun, nasa power po natin na mag-elect po ng isang matinong leader at senador sa bansang Pilipinas. Okay, ito po yung party list group that he currently represents in the 19th Congress, ACT-CIS, rank second. Naku, talagang napaka-powerful ng mga Tulfo. Baka ito na ang susunod na maging Pangulo ng Pilipinas. Ito po Social Weather Station, commissioned by think tank Strat-based group. Yan. The survey was conducted from December 12 to December 18. So, 6 na araw yan and was released only in the late December. At trailing Tulfo, who registered a 45%, mataas din po yan. Preference among those surveyed was Senate re-electionist Senator Bong Revilla, and of course, the son of their patriots, Senador Ramon Revilla Sr. Both are candidates of Lakas and UCD. So, panalo ba si Tamba dito? Hindi po. Kasi kung si Tamba ang tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas, siguradong matatalo po yan. Okay? The rest of the top candidates are made of familiar names, re-electionist candidates, or those who come from political dynasties. Nakakalungkot dahil yung mga baguhan ay talagang walang pag-asa. Ngayon, na-announce din po natin kasi meron po tayong parang nakaalitan dyan sa Twitter, no? Akala mo kung sino. Itong tinignan ko siya, meron kaming common candidate, si Heidi Mendoza. Si Heidi Mendoza ay magaling naman po talaga. Okay? Inaano po natin, Heidi Mendoza, magaling naman po talaga yan. Magaling po sa budgeting, lalo-lalo na may problema tayo sa budgeting dyan sa Senado. So, kailangan talaga natin ng expertise. Kaya lang, dahil nga po sa nakaalitan natin isang unghang
na isang gunggong na Twitter user, no? Hindi na natin papangalanan. Pero common candidate namin, no? Nung sabi ko, we have a common candidate, sabi niya, good! Pero nung mga sinasabihan niya ako ng masasamang salita. Kaya ngayon, drop na po natin si Heidi Mendoza. Papalitan na po natin yan. Pag-aaralan na po lang natin kung sino pong itutulak natin, isususog natin dyan sa Senado. Ay, iniisip ko nga rin, talagang siguradong talo naman to si Heidi Mendoza, bakit pa natin ilalagay? Ganun pa man, may mga supporters yan, mga unghang. Kaya nga naman talagang, naano natin, 11 na lang po 11 na lang yung ating isusulong. 11 na lang ating isusulong dyan sa Senado. Okay, ito po yung mga ito po yung talagang grabe. Teka lang iinom muna po tayo ng kape para mas basa tayo sa mga results. Sarap. Okay, the rest of the top candidates are made of familiar names. Tingnan nyo the only outliers are Tulfo's brother. Okay? Pero, ano na yan? Si Tulfo, part na yan ng dynasty. Part na yan ng even though, di ba? For the first time in the history of the Senate, 3 po, no? 3 ang magiging senador ng Pilipinas pagdating next year. Pag manalo itong Ben Tulfo at Erwin Tulfo. Okay? Outliers daw dyan ay si broadcaster and columnist Ben Tulfo. Pero si Ben Tulfo ay kapatid ni Rafi Tulfo, kapatid ni Erwin Tulfo, at saka syempre at saka TV host Willie Revillame. Biruin mo yun, pumasok pa si Willie Revillame. Kasi nga naman, marami naman tinutulungan si Willie Revillame, pero it's a different story. Guys, it's a different story pag ikaw ay naging senador. Ang senador po ay gumagawa ng batas. Paulit-ulit po natin sinasabi. Hindi po siya tatayo at biglang magsasabi, ay tutulungan ko na lang ang ating mga kababayan. Hindi na po ako gagawa ng batas. Hindi po maaari yun. Okay? Ito po yung mga senador, mga taong pwedeng manalo, no? Kung papaniwalaan natin ang survey ng SWS, ito po ang pagkakasunod. Erwin Tulfo from Lakas NUCD. From Quezon City, ito si Erwin Tulfo, broadcaster, dating DSWD Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit na-forfeit po yan. Hindi po siya kinonfirm ng Commission Committee on Appointments ng House of Representatives. Ay parang napaka-ironic, no? Hindi siya kinonfirm pero nakikipagtrabaho siya doon sa mga tao, hindi kinonfirm siya. Di ba ba? Yon ang katotohanan doon. Okay. Yan, taga Quezon City po yan, representative po ng ACT-CIS. Pakikomento nga po dyan kung ano ang nagawa ng Erwin Tulfo para deserve niyang maging senador at maging number 1 dyan sa Senado. Okay, ang susunod po natin ay si Bong Revilla Ramon Jr. No? Sabi ko nga, anak yan ng Ramon Revilla Sr., taga Cavite, naging governor, naging vice governor, artista, at may mga batas din naman siya nagawa. Pero siyempre, aminin natin, hindi po sa kanya lang yun, kundi sa mga abogado, mga staff din niya. Okay, from Lakas NUCD. Okay, ito po Ito si Bongo ito ay sinususog natin. Ano po siya, author po siya ng Malasakit Center, PDP laban, PDP no kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, taga Davao po yan, naging senador ng 2019, Malasakit Center. Kung ano po i-include niyo po si Bongo bilang senador ng bayan. Maraming salamat po Okay, susunod natin si Pia Cayetano, nationalista party pero nasa koalisyon ng Uniteam, no? Ng Pangulong Bongbong Marcos, kapatid po to ni Alan Peter Cayetano. So, babalik ito, 2 na naman ang Cayetano natin. Okay, Taguig Pateros, naging congresswoman din ito. Abogado, atleta, etc. Maraming salamat po. Okay? Si Tito Soto naman, comedian, host, from Nationalist People's Coalition. Matagal na ito dyan. Okay? Dating Vice Mayor ng Quezon City, nagsesenador din niya, matagal na po, at naging naging candidate po ng Vice President, natalo. Okay, naging Senate President po din si Tito Soto. Ito po Ben Tulfo Bitag, independent po ito. Okay, sigurado na yata mananalo to si Ben Tulfo, kapatid po ni Rafi Tulfo, kapatid po ni Erwin Tulfo, itong si Ben Tulfo. Okay, next po natin ay si Ping Lacson. Ping Lacson, PNP Chief. Dating PNP Chief, naging advisor ni
ni Noynoy. PNP chief po yan ni ERAP, ngunit nagtaksil. Ito ay isa sa mga hinahangaan din natin dahil siya po, baka ito po nga pong ipalit natin kay Heidi Mendoza, no, si Ping Lacson. Titignan po natin ha. Okay, titignan po natin kanyang mga statements kasi mga statements niya po in the past, parang ayaw ko din po no. Ping Lacson, ano po yan, naging ano pa ba yan? Isa sa mga hindi tumatanggap ng pork barrel, binubusisi ang budget talaga. Magaling din po yan si Ping Lacson, independent po yan, pero nasahanay po yan ng koalisyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito, si Manny Pacquiao, sige, Partido Federal ng Pilipinas, kay Bongbong Marcos. Manny Pacquiao, naging ano po yan, congressman. Tumakbo bilang mayor ng General Santos City, natalo po yan. Tumakbo bilang presidente ng Pilipinas, natalo din po yan. Naging senador ng Pilipinas, yan. At saka naging boksingero din po ng Pilipinas, naging may mga times na naging proud po tayo sa kanya. Okay, susunod po na dyan ay si Willie Revillame, independent, host po yan. Ano po yan, no? Di ko alam bakit po humiwalay kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Anyhow, kung ganun po ang strategy, di nice one dahil ma-attract niya ang mga Bongbong Marcos fanatics, Leni Robredo fanatics, at saka syempre, baka may matitira pa dyan na Rodrigo Roa Duterte, no? Si Abby Binay po ang Makati Mayor, no, natin, no? Kapatid po yan ni Nancy Binay, anak po yan ni Jojo Binay. Ano pa ba? Asawa po yan ng isang congressman na tatakbo bilang mayor ng Makati City na maglalaban sila ni Nancy Binay. Ayan po si Abby Binay po ng Makati City. Hindi ko alam kung sapat na ito upang maging senador ng Pilipinas. Mag-comment po kayo dyan kung sapat na po. Hindi ko alam din po kung abogado din po yan, si Abby Binay. No? Pakisabi lang po dyan, no? Para ano natin, no? Okay, susunod po dyan ay si Lito Lapid, taga Pampanga. Number 11 po yan. Pero may talo din po yan, ha? Sana nga po matalo at bumaba hanggang ano. Hindi ko po alam, may mga deserving na pwedeng humalili sa kanya dyan sa number 11, si Lito Lapid. Okay? Ayan, from the Nationalist People's Coalition, Lito Lapid. Kapampangan po yan, kaya yung mga Kapampangan din, no, gusto talaga iboto yan, si Lito Lapid. Hindi ko alam kung ano po nagawa niya dyan sa sa Pampanga. Naging gobernador at naging vice governor din po yan ng Pampanga. Okay, si Camille Villar po, no, Nationalista Party. No, syempre, Villar family, sa kanilang Nationalista Party. Si Camille Villar po ay anak ni Manny Villar, okay? Anak po din niya ni anak po ni Manny Villar, anak ni Cynthia Villar, kapatid ni Mark Villar sa Senado. So marami kung sakasakali, ito ay pang-apat na senador na magiging Villar dyan sa Senado. Ngunit wag naman po sana bumaba parang Lito Lapid para matalo po. No, ang susunod po natin ay si Bato de la Rosa, Chief PNP. Deputy Speaker po pala si Camille Villar, tsaka Congresswoman ito from Las Piñas. Bato de la Rosa naman po ay Chief PNP, Bukor Chief, talagang pinagkakatiwalaan niya ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung kayo talaga guys, mga DDS, kung talagang gustong-gusto nyo ang Duterte administration, iboboto nyo na po ito si PDP de la Rosa, Bato de la Rosa. Sana po umakyat ito, Bato de la Rosa, para naman po manalo ang isinususog at itinutulak din natin. Okay, Amy Marcos, Manang Amy, ako nalulungkot kay Manang Amy Marcos, hindi po natin inaasahan na ganyan po ang mga numero niya. Ang inaasahan natin, number 5 to 8 ang numero niya. Pero anyhow, nandyan na yan, trabahuin mo na lang from the Nationalista Party. Amy Marcos naging gobernador, naging congresswoman, naging senador ng Pilipinas, kapatid yan ni Pangulong Bongbong Marcos, kaibigan ni Vice President Sara Duterte, anak ni First Lady Melda Marcos, anak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Isang kapa. Diba? Siyempre, the electionist aspirant former Police Chief De La Rosa and President's eldest sister, Amy Marcos, as well as House Deputy Speaker Camille Villar held the 12 to 14 rank in the survey, meaning it would be close fight among the three candidates for the last seat. So kung mamimili ka, sino po ba sa tatlong ito? Sino pipiliin mo? Camille Villar, may mga issues din. De La Rosa, at Amy Marcos. Kung ako papipiliin, siyempre pupunta tayo kay Amy Marcos. Pero siyempre, hindi po natin din sinusuko na itong dalawang ito, De La Rosa at Marcos, ay, aakyat po ito. Panigurado po tayo dyan, ha? Trabahuin lang po natin.
Okay, candidates who rank 15th and beyond the survey include former Senator Kiko Pangilinan, former Interior Chief Benhur Abalos, and former Senator Bam Aquino. Tingin ko, si Ben Abalos ay talagang matatalo yan. Bam Aquino, matatalo yan. Kiko Pangilinan, matatalo yan. Okay, a total 12% respondents were still undecided during the survey period. So, talagang 12%, marami pang pag-asa yan kung sino po ang kanilang mga iboboto. Okay? Sige po ha. Okay, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, mag-subscribe ka naman so that we can be able to attain and maintain this channel. And then of course, we can be able to attain the 10,000 subscribers milestone. Maraming salamat po guys. God bless you all.